Public Act 10592 o Good Conduct Time Allowance Bill. Ito ay isang batas na ipinasa ng Congress at inaprubahan ni dating President Benigno Aquino III noong May 29, 2013 na kung saan ay pinapayagan nito ang isang taong nakakulong na mabawasan ang kanyang binubunong araw sa kulungan sa pamamagitan ng pagpapakita ng magandang ugali at pagsunod sa mga regulasyon sa loob. Sa nasabing batas, matapos ang 2 taong pagkakakulong sa loob ng 2 buwang pagpapakita mo ng magandang pag-uugali, ay mababawasan ng 20 araw ang iyong sentensya. Maraming mamamayan ang tumuligsa sa nasabing batas at talaga namang pinag-usapan ito sa ating bansa, lalo na nga noong taong 2019. Nang gamitin ang nasabing batas para sa muntikan ng paglaya ni dating mayor ng Calauan, Laguna na si Antonio Sanchez at naging dahilan ng pagkasibak ng dating Bureau of Correction Chief na si Nicanor Faeldon ng ating dating President na si Rodrigo Roa Duterte at iniutos ang pag-review sa nasabing bill para sa revision nito. Isa pa sa pinakamalaking kaso at pinakakontrobersyal na kaso noong dekada 90 ay ang Sarmiento Gomez rape slay sa Laguna dahil sa ang mga nasangkot sa nasabing karumal-dumal na krimen ay mga members ng kapulisan na siya pang mga naatasang magsagawa ng primary investigation sa crime scene. At ang ikinagulat pa ng marami ay ang tinuturong utak ng nasabing brutal na pangyayari ay ang taong hinalal nila para mamuno sa kanilang bayan na si Mayor Antonio Sanchez. Ang kwento po na aking isasalaysay ngayon ay ang karumal-dumal na krimeng nangyari sa Calauan, Laguna noong June 1993 o mas kilala nila sa tawag na Sarmiento Gomez rape slay. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Nagsimula ang lahat nang minsan ay magsagawa ang dalagang si Mary Aileen Yuson Sarmiento ng isang panayam kay Mayor Antonio Sanchez para sa kanilang school paper. Noong mga panahon na yon ay nahaharap si Mayor Sanchez sa kasong pagpatay sa mag-amang Nelson at Rickson Peñalosa na pinatay noong pang April 13, 1991. Si Noel Peñalosa ay isang political leader na sumuporta sa kalaban ni Sanchez sa politika at dito na nagsimulang magpakita ng interes ang mayor sa magandang dalaga. Si Aileen Sarmiento at Alan Gomez ay malimit makita na magkasama sa UP Los Baños na naglalaro ng board at card games. Pareho kasi ang mga ito na nasa College of Agriculture kahit pa nga magkaiba ang kanilang mga kinukuhang major. Si Aileen Sarmiento ay graduating student na at major sa Food and Nutrition ng mga malalaking hayop. Si Alan Gomez naman ay senior student majoring in beef production. At members din sila ng sorority at fraternity na Sigma Delta at Upsilon Sigma Pi. Ayon sa iba ay may relasyon ang dalawa, ngunit may mga kaibigan at kilala sila na nagsasabi na may alik lamang na magkaibigan ang dalawa. June 29, 1993 ay natagpuan ang katawan ng dalawa sa magkaibang lugar sa Calauan, Laguna at kapwa nasa kalunos-lunos na kalagayan. Sa ginawang examination ng PNP Crime Laboratory Office ay nakakuha sila ng specimen sa maselang bahagi ng katawan ng dalaga na positibong similya ng hindi lamang isa kundi maraming kalalakihan. May nakita ding mga pasa sa kanyang katawan at tama ng baril sa kanyang muka. Si Alan naman ay punong-puno ng mga pasa ang katawan at may tama ng baril mula sa kanyang likuran. Sa primary investigation ng Calauan Police sa pamumuno ng PNP Chief ng Calauan noon na si Major Canyo, ay may tinuro silang suspect na nagkangalang Chofelo Kit Alqueza na anak ni General Dictador Alqueza. Ngunit na magsagawa ng parallel investigation ng CIS Criminal Investigation Service,
at National Bureau of Investigation ay marami silang nakitang discrepancies sa ginawang report ng PNP at isa pa sa nagpahirap sa investigasyon ay kinabukasan matapos makita ang mga katawan ay nilinisan ang nasabing Tamaraw van sa harap pa mismo ng Municipal Hall ng Calauan. At bigla ding naglaho ang nagmamaneho ng ambulansya na palaging nakikita sa crime scene na si Aurelio Centeno. Sa ginawang investigation ng CIS ay sumuko ang dalawang sospek sa Camp Crame sa Quezon City na ang magkapatid na Luis at Rogelio Boy Corcolon at kinalang idinidiin na mastermind na nasabing krimen ay si Chofilo Kit Alqueza at Edgardo Lavadia. Ngunit hindi pa rin tumigil ang CIS o ngayon ay CIDG sa kanilang ginagawang investigation hanggang sa matagpuan nila ang nagmamaneho ng ambulansya na nakita ng ilang mga testigo na kumidnap sa dalawa na si Aurelio Centeno sa Divisoria Market. At doon na sila nagulat dahil sa mga isinalaysay nito. Pinangalanan nito ang mga suspect na mga members ng Calauan Police na siya pang naka-assign sa ginawang primary investigation sa nasabing kaso. At isa pa na talagang kinagulat nila ay nang idawit nito ang pangalan ng noon ay Mayor ng Calauan, Laguna na si Mayor Antonio Sanchez. Mas lalo pang lumakas ang kanilang hinala nang isa pang witness ang nagbigay ng kanyang salaysay na si Vivencio Malabanan. July 28, 1993, ang Presidential Anti-Crime Commission ay nag-request para sa formal na pagsampa ng kaso sa mga taong may kinalaman sa nasabing krimen. At bilang pagsunod sa nasabing request, ang panel ng State Prosecutors ng Department of Justice ay nagsagawa ng preliminary investigation noong August 9, 1993. At sa nasabing proceedings ay hindi humarap si Mayor Antonio Sanchez. Sa halip ay pinadala nito bilang representative si Attorney Marciano Brion Jr. August 12, 1993, ang PNP commander na si Rex Piad ay nag-issue ng isang invitation para kay Mayor Antonio Sanchez para sa isang investigasyon na gaganapin sa Camp Vicente Lim sa Canlubang, Laguna. Ang nasabing subpoena ay sinerve sa kanya kinabukasan ng August 13, 1993 at sa nasabing paghaharap ay positibong kinilala ng mga testigo na sila Aurelio Centeno at SPO3 Vivencio Malabanan si Sanchez na siyang utak ng nasabing krimen. Dahil dito, si Sanchez ay inilagay sa arrest status at dinala sa Department of Justice sa Manila at agad na sinimulan ang inquest procedure, kung saan ang mga akusado ay nag-plea ng not guilty. Pagkatapos ng hearing, ay inihain sa kanya ang warrant of arrest na inisyu ni Judge Enrico Lanzanas ng Regional Trial Court ng Manila Branch 7 at dinala na ng CIS si Sanchez sa detention center sa Camp Crame. August 16, 1993, ay opisyal nang nagpasa ang prosecution ng kaso sa Regional Trial Court sa Calamba, Laguna laban sa mga akusadong sila Antonio Sanchez, Luis Corcolon, Rogelio Corcolon, Pipito Kawit, Baldwin Brion Jr., George Midaldea at Zoe Loama sa kasong panggagahasa at pagpatay. August 26, 1993, si Judge Eustaquio P. Santo Domingo ay nag-issue ng warrant of arrest para sa iba pang akusado. At para maiwasan ng mga usapin dahil sa ang akusado ay malakas ang impluensya sa nasabing lugar, ay inuutos ng Secretary of Justice na ilipat ang venue ng paglilitis sa Pasig Metro Manila, kung saan ay nagsagawa sila ng raffle at ang kaso ay napasa kamay ni Judge Harit Demetrio. September 29, 1993, ay nagsimula na ang mahabang pagdinig ng kaso sa mababang hukuman ng Pasig. Ang bersyon ng pangyayari na naging basihan ng prosecution team ay ang pinagsamang salaysay ng kanilang mga star witness na sila Aurelio Centeno at Vivencio Malabanan na umamin sa kanilang mga naging partisipasyon sa nasabing krimen. Ayon sa kanila, na noong umaga ng June 28, 1993, sakay ng isang ambulance na minamaneho ni Centeno
kasama ang noon ay Deputy Chief ng Philippine National Police ng Calauan, ay sinundo nila ang isa sa mga testigo na si Malabanan. Ang usapan ay maitutumba silang nagngangalang Rodolfo Calva alias Tisoy, na isa umanong notorious na gun runner at isang adik. Sumunod nilang sinundo ay si Ama sa barangay Masiit, bago si Luis Corcolon sa barangay Mabacan. Sakay ang 5 lalaki ay nag-stop over sila sa barangay Imok at Wawa bago sila bumalik ng Calauan. Bandang 7:00 ng gabi, ayon sa utos ni Luis Corcolon, ay pumunta sila sa Shell gas station sa poblasyon Calauan at sinundo nila si Rogelio Corcolon, Kawit at Brion bago sila dumiretso sa UP Los Baños. Habang daan ay sinabi ni Luis Corcolon sa grupo na ang tunay na pakay ng kanilang lakad sa Los Baños ay para kunin ang isang magandang babae na matagal nang inaasam ng mayor at ibibigay nila ito sa kanya bilang regalo. At para masatisfy pa ang curiosity ng mga kasamahan, ay sinabi pa nito na tutulo ang kanilang mga laway dahil sa angkin nitong kagandahan. Ilang sandali pa ay narating na nila ang UP Los Baños. Ang testigo na si Centeno na siyang nagmamaneho ng ambulance ay umikot sa campus ng dahan-dahan habang nililibot ni Luis Corcolon ang kanyang paningin sa paligid. Dahil sa bigo na makita ang pakay, ay iniutos ni Luis Corcolon kay Centeno na dahan-dahang magmaneho palabas ng university compound at huminto sa vicinity ng Agrix Complex, kung saan bumaba ng ambulance si Luis, Boy, Ama, Brion at Kawit. Masok ang mga ito sa loob ng Agrix Complex. Si Centeno naman ay naiwan sa sasakyan at narinig pa nito ang kasamang si Midaldea, kung saan ay kausap nito ang isang boss sa kanyang radyo at narinig niyang sinabi nito ang mga katagang, "Boss, andito na kami sa area." Ang nasabing boss ay si Mayor Sanchez. Sa loob ng Agrix Complex sa harap ng isang restaurant na Cafe Amelia ay gumarahe ang isang Tamaraw van kung saan ay nakasakay si Aileen at Alan na parehong nakaupo sa front seat. Nakasuot si Aileen ng t-shirt, puting short at rubber shoes. Dala ang mga baril ay nilapitan ni Luis Corcolon at Rogelio Corcolon ang mga ito at sa pilitang isinakay sa likuran ng van. Matapos noon ay sumakay silang lahat sa nasabing sasakyan habang si Centeno naman at Malabanan ay nanatili sa ambulance. Ilang saglit pa ay tinungo na nila ang Irais Farm na nasa barangay Curva na pagmamay-ari ni Mayor Sanchez, sakay pa rin ang ambulansya at Tamaraw van. Nang makarating sa lugar ay binaba ng mga ito ang 2 bihag. Si Aileen ay may takip ang mga bibig at nakatali ang mga kamay nito ng isang panyo. Ganon din si Alan na may nakataling puting tuwalya sa bibig nito. Lumabas naman ang mayor sa rest house at tinanong ang grupo kung ano ang problema. Sinagot ito ni Luis Corcolon ng, "Mayor, ito na yung regalo namin sa iyo. Ang babaeng matagal mo nang gusto." At sumagot ang nasabing mayor ng, "Ang ganda niya talaga, pero sino yung lalaking kasama niyo?" Na sinagot ni Midaldea na, "Kasama ni Aileen, Mayor, dinala na rin namin para walang bulilyaso." Ang 2 bihag ay dinala sa loob ng rest house, kung saan dinala si Aileen sa loob ng kwarto ng mayor. Si Alan naman ay walang awang binugbog ni Luis, Boy, Ama at Midaldea, bago ito itinapon sa labas ng rest house. Habang naghihintay ng utos ay sinamahan ni Centeno sila Edwin Cusico at Raul Alorico na mga personal bodyguard ng mayor na nanonood ng TV sa katapat na rest house. Dito ay sinabi ni Alorico kay Centeno na kanina pa umano naghihintay sa kanilang pagdating ang alkaide at nag-aalala ito na baka hindi na sila dumating. Bandang 1:00 ng umaga ng sumunod na araw, ay kinaladkad ni Luis Corcolon at Midaldea ang umiiyak na si Aileen Sarmienta palabas ng rest house. Magulo ang buhok nito at may nakataling panyo sa kanyang bibig. Ang kamay niya naman ay nakatali ng punit na tela ng kanyang short. Lumabas na din si Mayor Sanchez na nakasuot ng isang puting polo at nagpasalamat ito kay Luis at Midaldea para sa regalo at sinabing,
Tapos na ako sa kanya, sa inyo na siya. Nang tanungin naman ito kung anong plano nila kay Alan ay sinagot ito ni Medaldea na papatayin nila ang lalaki para makasiguro na walang magiging problema. At sinakay na nila si Aileen at Alan sa Tamaraw van at nagtungo sa Kalawan kasunod pa rin ang ambulance. Habang tinatahak nila ang daan patungong Kalawan, ay napansin ni Centeno na nagmamaneho ng ambulance na paggewang-gewang ang takbo ng Tamaraw van sa kanilang unahan. At maya-maya pa ay may narinig na siya na putok ng baril mula sa loob nito. Huminto ang Tamaraw van at hinila ni Pipito Kawit si Alan na duguan pababa ng sasakyan. At muli itong binaril ng Armalite. Bago umalis na muli ang Tamaraw van at ambulance papalayo sa lugar. Ang sumunod na destinasyon ay isang taniman ng tubo sa Sitio Paputok, kilometer 74, sa Barangay Mabacan. At dito na sinabi ni Luis Corcolon sa grupo na pagpepiestahan nila si Aileen Sarmienta. Hiniga ng mga ito si Aileen sa likod ng van habang hawak-hawak ang kamay at paa nito ng mga walang pusong mga lalaki habang hinihintay ang kanilang pagkakataon. Si Luis Corcolon ang unang gumahasa kay Aileen. Sumunod si Medaldea, Boy, Ama, Brion at Kawit. Matapos noon ay nagawa pang lumuhod ng umiiyak na dalaga sa kanilang harapan at nagmamakaawa na tumigil na mga ito sa pagpapahirap sa kanya. Subalit na natiling bulag at bingi ang grupo sa kanyang mga luha at pagmamakaawa. Niyaya ni Kawit si Centeno na samahan sila sa ginagawa ngunit tumanggi ito. Nakita niyang nakaluhod si Aileen at nagmamakaawa para sa kanyang buhay. At dito na ito binaril ni Luis Corcolon ng hawak nitong baby Armalite. Pagkatapos noon ay sumakay na ang grupo sa ambulance at nagtungo ng Kalawan. Iniwan nila ang Tamaraw van sa lugar, ganun din ang walang buhay na katawan ni Aileen Sarmienta. Habang nasa daan ay pinapanood ni Balabanan at Centeno ang mga kasama na pinag-uusapan pa din ang ginawang krimen. At hinatid na ni Centeno ang grupo sa kanya-kanyang residente ng mga ito. June 29, 1993 ng umaga, sakay pa rin ang ambulansya ay sinundo ni Centeno Medaldea si Malabanan, Luis at Ama para magtungo sa Barangay Imok. May gagawin umano silang police operation sa lugar. Nang makarating sa Barangay Imok ay bumaba ng sasakyan si Luis, Medaldea at Malabanan. At iniutos ni Luis kay Centeno na bumalik sa Municipal Hall. At na niya doon si Rogelio Boy Corcolon na siyang nagsabi kay Ama na ang bangkay ng isang babae sa loob ng Tamaraw van ay natagpuan sa Barangay Mabacan. Tumawag naman si Ama sa Philippine National Police Chief ng Kalawan na si Major Canyo na nung mga oras na yon ay pinatawag ni Mayor Sanchez. Nang dumating si Major Canyo ay niutos nito kay SPO2 Milencio Nunez na imbestigahan ang nasabing pangyayari. Nakatanggap naman ng utos si Centeno para sunduin niya ang mga kasamahang sila Malabanan, Luis at Medaldea sa Barangay Imok at nagtungo ang grupo sa Barangay Mabacan kung saan natagpuan ang katawan ni Aileen Sarmienta. Nandoon pa din ang walang buhay na katawan ng dalaga na nasa kalunos-lunos na kalagayan. May tama ito ng baril sa muka at may panyo sa kanyang bibig. Ang kanyang suot na melon-colored Giordano t-shirt ay nakataas at ang kanyang pangibabang suot ay nakababa sa isang parte ng kanyang hita. Kaya naman nakalabas ang masiselang parte ng kanyang katawan. Ibinaba ni Medaldea ang suot nitong damit at itinaas ang kanyang pangibaba para matakpan ang hubad nitong katawan. Bago nila ito inilagay sa isang sackcloth. Matapos noon ay niskorta ng grupo ang Tamaraw van kung saan ay nakasakay ang katawan ni Aileen Sarmienta papuntang UP Los Baños campus. Nagkagulo ang mga estudyante sa nasabing area at kinilala nila na ang nasabing bangkay ay si Aileen Sarmienta, 21 years old na graduating student ng UPLB sa College of Agriculture na may major in Food and Nutrition. At maya-maya pa, ay dumating na din ang katawan ng isang lalaki na kinilalang si Alan Gomez, 19 years old na senior student ng UPLB sa College of Agriculture and Beef Production.
Nang dalhin ang mga katawan ni Eileen Sarmiento at Alan Gomez sa Calauan Municipal Hall, ay nadatna nila Centeno ang prisoner na nagngangalang Arnold na nililinis na ang Tamaraw van. Samantala, si Malabanan, Ama at Medaldea naman, sa pareho pa ding araw, June 29, ay nagtungo sa Barangay Imok kung saan nakita ang katawan ni Alan Gomez at nagsagawa sila ng investigasyon. Nagtanong-tanong sila sa mga residente sa lugar tungkol sa posibleng nakakita ng nasabing pangyayari. Nakakuha din sila ng basyo ng bala ng Armalite sa lugar at ibinigay ni Malabanan kay Major Canyo nang dumating sila sa police station. Kinahapunan ay tinungo nila Malabanan, Ama at Medaldea ang bahay ni Mayor Sanchez sa Laguna Bay, kasama si SPO3 Rizal de Belen. Sinabi ni Medaldea sa mayor na may taong mula sa SCIS and BI ang nasa lugar at nagsasagawa din ng investigasyon. Nagalit ang mayor at sinisi sila dahil sa hindi umano nila ginamit ang kanilang mga utak. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay kumalma ito at siniguro sa kanila na kaya niyang ayusin ang problema. At sinabi pa umano nitong maaayos niya ang problema gamit ang pera na para lamang umano siyang bumili ng isang bagong sasakyan. Kinabukasan June 30, sa utos pa din ni Mayor Sanchez, ay binigay ni Medaldea kay Major Canyo ang isang puting short. Nang tanungin ni Malabanan si Medaldea kung kanino ang nasabing short, ay sumagot ito na ito ay pagmamay-ari ni Eileen Sarmiento at gusto ni Mayor Sanchez na ibigay niya ito kay Major Canyo. Sa pareho pa ding araw ay pumunta si Centeno sa bahay ni Mayor Sanchez sa Calauan dahil sa nag-aalala siya dahil sa lumabas na report na siya ang nagmamaneho ng ambulance na na-involve sa nasabing kaso. Ayon kay Centeno, ay inabutan siya ni Mayor Sanchez ng 2,000 piso at sinabihan siya nito na manahimik at magtago. Ayon sa kanya, ay nakita siya ng CIS agents sa Divisoria Market noong August 10, 1993. Si Malabanan naman, Medaldea at Ama ay dinala sa PNP Santa Cruz Command dahil sa ginawang paglilinis sa Tamaraw van. Ang defense ay may kanya-kanya ding version ng kanilang mga testimonya. At lahat sila ay tinuturo na ang dapat na nililitis ay ang binatang nagngangalang Chofilo Kit Alqueza na siyang tinuturo nilang suspect sa nasabing krimen. Ayon ito sa kanilang ginawang investigation. Ngunit dahil sa walang sapat na ebidensya na nagdidiin dito ay inalis ng CIDG ang pangalan nito sa listahan ng mga suspect. Sa ginawang pagdinig noong January 25, 1995, ay tinanggi ni Sanchez ang allegations laban sa kanya at sinabi pa niya ang mga katagang, "Kahit tadtarin niyo kami ng pinong-pino, wala kaming kasalanan." Ayon kay Mayor Antonio Sanchez na noong June 28, 1993, ay nasa bahay siya ng kanyang karelasyong si Elvira sa Laguna Bay. At nalaman niya ang nasabing krimen na magtungo sa kanyang bahay si Medaldea, Ama at Malabanan. At sinabi din ng mga ito na ang tinuturong suspect ay si Kit Alqueza na kanyang ikinagalit. Kaya naman inutusan niya ang mga ito para magsagawa ng mahigpit na investigasyon at para maiwasan ng whitewash ng kaso. Ayon din sa kanya, sa ginawang investigasyon ng mga PNP at ng kanyang mga tao, ay napasa kamay niya ang isang short at maong na pantalon na kanyang agad na pinabigay kay Major Canyo dahil alam niya na malaki ang maitutulong nito sa kaso. At nang malaman niya na si Chofilo Kit Alqueza ang suspect sa nasabing krimen, ay agad niyang kinausap si Congressman Tingson dahil pamangkin nito si Kit dahil ang ina nito at ang kanyang asawa ay magkapatid. At nangako naman ang congressman na kakausapin nito si General Dictador Alqueza na ng mga panahong iyon ay nasa Davao City. At noong July 12, 1993, ay siya mismo ang nag-facilitate ng ginawang pag-surrender ng kanyang mga tauhan na sila Luis at Boy Corcolon sa Camp Crame dahil sa nasangkot ang mga ito sa nasabing krimen at handang maging star witness laban kay Chofilo Kit Alqueza.
At nagulat na lamang siya dahil noong August 10, 1993 ay nakatanggap siya ng tawag mula sa telepono galing sa hindi nagpakilalang tao at pinayuhan siya nito na umalis ng bansa. Dahil makalipas umano ang 3 araw ay aarestuhin siya ng mga NBI. Ngunit hindi niya ito ginawa dahil sa wala naman siyang ginagawang kasalanan. At noon ngang August 13, 1993 ay nakatanggap siya ng subpoena sa kanyang bahay sa Kalawan at dinala siya ng mga CIS sa Camp Vicente Lim kung saan siya ay hinarap ng mga ito sa media at nakita niya na lamang ang sarili na isa na sa mga akusado. Sa kabila ng mga naging salaysay ng grupo ng defense, si Judge Demetrio na siyang humawak ng kaso ay nagpahayag ng satisfaction sa ginawang salaysay ng mga star witness ng prosecution na sila Centeno at Malabanan dahil napagtagumpayan ng mga ito ang hot seat with flying colors. Ayon sa kanya, na matapos ang 3 buwang cross-examination ay nanatiling prangka, walang pagdadalawang isip na sumagot ang mga ito sa mga binatong katanungan sa kanila, hindi lamang ng isa kundi 7 mga abogado ng depensa. Sa kabila ng paulit-ulit at paikot-ikot na mga tanong nito para lituhin ang mga testigo, na ginasa nila sa harapan ng hukuman ay wala silang nakitang kahit na anong butas sa mga naging testimonya ng mga ito. Isama pa na maliban kay Mayor Sanchez na prinisinta sa hukuman ang kanyang anak na si Ave Marie Sanchez at Midaldea na prinisinta ang kanyang kapitbahay na si Anastasia Gulay, ang iba pang mga akusado ay walang prinisintang mga corroborating testimonial evidence para suportahan ang kanilang mga alibis. At mas lalo pang luminaw ang kaso dahil sa mga natagpuang ebidensya na tumugma sa ginawang testimonya ng mga testigo. Ang nawawalang sinturera o belt loop sa puting short ni Aileen na suot niya ng gabing mangyari ang krimen ay na-recover sa loob ng Irais Farm ng grupo ng prosecution na na-witness ni Major Lolita Chamber, kasama si Colonel Gualberto at iba pang mga officers na magtungo sila sa lugar noong August 19, 1993 para ipagtibay ang search warrant na inisyu ni Regional Trial Court Judge Heraldez. Si Major Lolita Chamber ay isang forensic chemist na nagsagawa ng laboratory examination sa nakuhang belt loop at ito ay tumugma base sa kulay, sukat at fiber composition sa belt loop na kanilang tinanggal sa puting short ni Aileen na ginamit niya bilang standard. Isa pang ebidensya ay ang basyon ng bala ng M16 rifle na na-recover sa lugar kung saan nakita ang katawan ni Alan. Sa ginawang ballistic examination na ginawa ng Forensic Investigation Department na si PNP Chief Ballistician Vicente de Vera na ito ay pareho ng bala ng M16 rifle na isinuko ni Luis Corcolon. At nakita din ni Mr. de Vera ang metallic fragments na na-recover sa katawan ni Aileen nang magsagawa ng microscopic examinations. Ang ginawang autopsy at examination sa masiselang bahagi ng katawan ni Aileen na ginawa ni Dr. Vladimir V. Villaseñor, ang medical legal officer ng PNP-CIS, ay nagpatunay sa claim ng prosecution na ito ay nakaranas ng panggagahasa mula sa grupo ng mga kalalakihan. Nakakita si Dr. Villaseñor ng multiple contusions sa katawan nito at mga sariwang sugat sa kanyang maselang bahagi. Ganon din ang puting likido, nagpositibong similya na nagmumula sa mga kalalakihan. At ipinaliwanag din ito sa harap ng hukuman na ang amount o dami ng similya sa maselang bahagi ng katawan ng dalaga ay nagpapatunay na ginahasa ito ng hindi lamang isang tao. Ngunit ito ay dinibate ng grupo ng depensa sa pamamagitan ng medical expert na si Dr. Ernesto Brion na nagtestify sa harap ng hukuman na walang nangyaring gang rape dahil sa isa lang ang lacerations na nakita sa maselang bahagi ng katawan ni Aileen, ayon kay Dr. Villaseñor. Ngunit dinismiss ito ng hukuman dahil ayon dito, ang absence ng mga malalalang sugat at pasa sa maselang bahagi ng katawan ng biktima hindi nag-aalis sa kasong panggagahasa dahil kahit pa nga mahawakan at madampian lang ang nasabing area ay kinukonsider na panggagahasa.
Bukod pa dito, si Dr. Ernesto Brion ay uncle by consanguinity ni Mayor Sanchez, kaya naman ang objective ng kanyang ginawang testimonya ay naging questionable. Matapos ang mahabang intense at controversial na paglilitis ng kaso na tumagal ng 16 na buwan noong March 11, 1995, ay naglabas ng hatol ang mababang hukuman ng Pasig Branch 70. Sa 132 pages na desisyon ni Judge Harit Demetrio, ay napatunayan ng mababang hukuman ng Pasig na sila Mayor Antonio Sanchez, George Medaldea, Luis Corcolon, Rogelio Corcolon, Zoilo Ama, Baldwin Brion at Pepito Kawit ay guilty beyond reasonable doubt sa kasong 7 counts ng panggagahasa at pagpatay at sinintensyahan ng pinakamataas na parusa na reklusyon perpetua sa bawat bilang at inatasang magbayad ng sapat na halaga sa mga naulila ng mga biktima. At pinasa na ang kaso sa Court of Appeals para sa pagdinig ng apela. Sa ginawang pagdinig ng Court of Appeal sa kaso ay muli nitong sinangayunan ng naging hatol ng mababang hukuman ng Pasig noong January 25, 1999 at pinasa na ang kaso sa taas na hukuman o Supreme Court para sa review kung tama ba ang binigay na hatol ng mababang hukuman at ng Court of Appeals. August 29, 1999 ay nadagdagan pa ang parusa ni Mayor Sanchez ng 2 bilang ng reklusyon perpetua nang mapatunayan ng mataas na hukuman na siya ay guilty sa pagpatay sa mag-amang Nelson at Rexon Peñalosa. Sa Supreme Court ay nagpasang muli ang grupo ng motion for reconsideration on the grounds na sila umano ay biktima ng trial and conviction by publicity at muli nilang kwestiyon ang kredibilidad ng mga witness na sila Centeno at Malabanan. At muli, noong October 18, 2001 ay sinang-ayunan ng mataas na hukuman ang hatol na binigay ng mababang hukuman at inuutos nito ang paglipat sa mga akusado sa New Bilibid Prison para pagdusahan ang kanilang ginawang kasalanan. Habang nasa maximum compound ng New Bilibid Prison noong October 10, 2006, sa ginawang surprise inspection ay nahulihan si Sanchez ng mga pinagbabawal na gamot at muli siyang sinampahan ng kasong paglabag sa batas tungkol sa pinagbabawal na gamot. July 2010 ay muling nahulihan si Sanchez ng pinagbabawal na gamot na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos na itinago niya sa loob ng statue ng Birheng Maria. At November 2015 ay kinuha sa kanyang selda ang air-conditioned unit at isang flat-screen TV. August 20, 2019, sa isang panayam sa media, ayon kay dating Bureau of Corrections Director General Nicanor Faeldon, ay makakalaya na si Sanchez in 2 months dahil sa good conduct time allowance na talaga namang kinagalit ng marami. Kabi-kabila ang rally na ginawa ng mga malalaking grupo sa Kamaynilaan kasama ang pamilya at mga kaibigan nila Eileen Sarmienta at Alan Gomez at muli nilang sinariwa ang sakit ng pagkamatay nila. August 21, 2019, ang ina ni Eileen na si Maria Clara Sarmienta ay nagpasa ng apela sa nasabing usapin ng paglaya ni Sanchez. At muling pinag-usapan sa Senado at Kongreso ang pagrebisa ng GCTA law. At noong September 2, 2019, sa ginawang Senate Blue Ribbon Committee ay sinabi ni Faeldon na patay na sila Medaldea, Corcolon at Ama. September 4, 2019 ay sinibak ni dating former President Rodrigo Roa Duterte si Faeldon sa serbisyo dahil sa pag-aproba nito ng muntikan ng pagpapawalang sala kay Sanchez. At noong March 27, 2021, si Sanchez ay inanunsyo na dead on arrival sa New Bilibid Prison Hospital. Hanggang kamatayan ay pinanindigan niya na siya ay walang kasalanan at sa kabila ng mga ebidensya at mga testigong hinarap sa hukuman ay pinagsigawan niya pa rin sa mga tao na siya ay inosente. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang malungkot na kwento na akin pong ibinahagi. Salamat po for staying and the continued support in spite of all imperfections in my channel. Thank you so much po and see you on my next